Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos. Ang pinagmumulan ng awan ng ating buhay ang salitawa. Mga kapatid, sa buhay po natin talaga pong hindi po maiiwasan na may mga pagkakataon na sumasablay tayo. Tayo ay nagkakamali, tayo bumabagsak, tayo nabibigo. Pero isa rin katotohanan mga kapatid na kadalasan sa mga problema natin sa buhay, kadalasan yung mga sablay moments natin o yung mga sakit natin sa ulo o sa buhay ay nagmumula yan sa problema natin na hindi na tayo marunong makinig. At kadalasan po, yung pakikinig natin ay hindi yung dapat nating marinig, pero yung kung ano lamang ang gusto nating marinig. Yung bang tinatawag nating selective hearing, papakinggan lang natin kung ito ay naayon sa ating ideolohiya, kapag ito'y naayon sa ating gusto, kapag ito'y naayon sa ating pamumuhay. Papakinggan natin kapag ito ay komportable para sa atin. Ito lang yung problema ng mga alagad sa ating ebanghelyo ngayon. Si Jesus kanya pong sinabi yung mangyayari sa kanya sa kanilang pagpunta sa Jerusalem. Dito sinabi ni Jesus ang katotohanan na sabi niya, "We are going up to Jerusalem, and the Son of Man will be handed over to the chief priests and the scribes, and they will condemn him to death and hand him over to the Gentiles to be mocked and scourged and crucified, and he will be raised on the third day." Mukhang hindi ito napakinggan at hindi ata ito pinakinggan, kaya hindi ito naunawaan ng mga alagad. Kaya sa version ng ating ebanghelyo ngayon, lumapit ang nanay ng mga Zebedee brothers. At sabi dito na nagkaroon ng request yung nanay. Sabi, "Command that these two sons of mine sit at one at your right and the other at your left in your kingdom." At dahil alam ni Jesus yung sitwasyon na hindi nila naunawaan, muli siya nagtanong, sabi niya, "Can you drink the chalice that I am going to drink?" Dali-dali namang sumagot yung mga kapatid, "We can." Na kung totoo sigurong nakikinig sila, sana tatanungin nila, anong ibig sabihin ni Jesus sa chalice na yan? Pero dahil hindi sila lubusan nakikinig, madali din lang sinabi yung "we can." Kaya sabi ng Panginoon na talagang darating sila na sila ay iinom sa chalice sa kanyang iinumin, pero yung kanilang request ay yan ay naka-reserve sa kanyang Ama. Ang dahil hindi sila lubusang nakikinig at hindi nila pinakinggan ang sinasabi ng Diyos, hindi nila na-gets, hindi nila naunawaan, hindi nila tuloy masamahan si Jesus sa kanyang ipinahayag sa kanila. At ito rin yung problema sa ating unang pagbasa ngayon. Si Propeta Jeremias ay ipinadala ng Diyos na ipahayag ang kanyang mensahe. Pero dahil hindi nakinig at ayaw pakinggan ng mga tao yung mensahe ng Diyos na dala-dala ni Propeta Jeremiah, anong kapalit ng kanyang ginawang pagpapahayag? Marami ang gusto siyang ipapatay. Mga kapatid, sana po sa ikalawang linggo ng Kwaresma, inaanyayahan tayo na makinig tayo sa Diyos, sapagkat ang pagkikinig ang siyang magdadala sa atin sa tunay na pagbabago. Hindi tayo makakapag-move forward sa pagbabago kung magiging selective lang yung ating pakikinig at hindi natin tunay na pakikinggan ang mensahe ng Diyos. At kadalasan yung katotohanan na mensahe ng Diyos ay talagang nakakapuwing, masakit, at minsan nakakadurog. Pero sa pagtanggap nito, sa ating pakikinig, doon lang tayo tunay na mababago ng Diyos. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe sa Salitaw Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.